Iimbestigahan na rin ng Senado ang maanumalyang flood control projects ng pamahalaan na pangungunahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod ito ng pagsisiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng makatiwalian sa mga naturang proyekto kung saan daang-daang bilyong pisong pondo ang inilalaan ng pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Mahigit kalahati na ng pondo na inilaan sa mga proyekto para sa flood control ang nagagasta na matapos kumubra ng kani-kanilang porsyento ang mga tiwaling kawani ng gobyerno. Ito ang inihayag ni Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Paliwanag ng senador, ito ang dahilan kung bakit nasasakripisyo ang kalidad at integridad ng ginagawang proyekto. Kaya naman inanunsyo nito na sisimulan na rin ng komite ang investigasyon sa mga flood control project na aniyay maanumalya. Kasabay ito ng pagsisiyasat na isinasagawa rin ng sanghay ng ehekutibo sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsiwalat ng katiwalian sa mga naturang proyekto. Sa isang panayam kay Senador Marcoleta, kinumpirma nito na sa Martes, August 19 ay uumpisahan na ang flood control investigation sa Blue Ribbon. Aminado ang mambabatas na mahirap at hamon ito dahil sa laki ng problemang kinakaharap ng bansa sa naturang issue. Ngunit naniniwala pa rin itong kaya itong imbestigahan at matutukoy kung sino ang mga may kasalanan sa anomalya kung makikipagtulungan ng taong bayan. Kaya nanawagan rin ng mambabatas sa publiko na makipag-ugnayan sa kanyang opisina, lalong-lalo na anya mga maaasahang impormasyon at mahalagang litrato. Sa ngayon anya ay marami na rin siyang natatanggap ng mga impormasyon, ngunit kailangan niya rin anyang tiyakin na lehitimo ang mga ito. Magsisimula ang unang public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee alas 10 ng umaga sa araw ng Martes. Inaasahang dadalo dito ang halos lahat ng mga senador kung saan karamihan ay miyembro ng komite. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaapela ang ilang kongresista na dapat tukuyin kung ano-ano ang mga partikular na flood control projects ang sinasabing maanumalya. Ito ay matapos ipahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na may mga proyektong tapos na pero pinopondohan pa ulit umano sa kasunod na budget year. Ito ang balita. Sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian sa infrastructure projects ng gobyerno, kabilang na ang mga proyektong kontrabaha, umaapela ang ilang kongresista sa Department of Public Works and Highways na tukuyin na ang mga partikular na proyektong maanomalya. Kasunod ito ng huling aligasyon ni Senator Panfilo Ping Lacson na may mga proyektong tapos na pero pinopondohan pa ulit sa susunod na budget year. Bukod rito, may mga proyekto rin umanong 3 beses pinondohan pero hindi pa rin tapos. Sa kanyang social media page, inihayag ni Senator Lacson na sa kanyang magiging unang privilege speech sa Senado ng 20th Congress sa paparating na linggo. Tutugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilantad ang mga substandard at ghost flood control projects. Gayunman, umaapela ang ilang kongresistang dapat tukuyin kung ano-ano ba ang mga partikular na flood control projects na sinasabing maanomalya. I think it will really be best to name the specific projects. I think kailangan natin malaman, una maitanong doon sa DPWH, totoo ba ito? No? Totoo ba na every single year meron pong construction of, as an example, construction of new road in this particular area, year in, year out, no? Year to year. Iginiit naman ng mga mambabatas na kabilang sa mandato ng Kongreso ay ang pagsasagawa ng pagrepaso kung nagagamit ba sa tama ang pondong inilalaan sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaya bahagi rin ng tungkulin ng Kamara na makapagsagawa ng legislative inquiry kaugnay ng issue. Ipinauubaya na rin ng mga kongresista sa publiko ang pagtukoy kung magiging katiwa-tiwala ba ang gagawin nilang pagsiyasat kaugnay nito. Trabaho ng Kongreso na sumagot at tumindig, no, sa pinakamaagang panahon sa lahat po ng mga aspetong pambayan, particular po doon sa usapin po ng paggamit po ng pondo ng bayan. So, syempre, papabayaan na lang ho natin ang atin pong mga kababayan na magbigay ho ng aktual ho nilang pagtingin kung talaga po bang magiging credible o hindi ito po magiging pagdinig sa mga susunod pong panahon.
Maaaring umpisahan ang investigasyon ng Triple Committee sa Kamara kaugnay ng anomalous flood control projects sa susunod na 3 linggo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang